talaga silang mahanap na trabaho. So pupunta tayo doon sa mga nurses. Ang mga pinakamagaling na nurses natin, nasa abroad, nagbabantay ng ibang lahi. Bakit? Malaki ang sahod. No-brainer ang sagot. Malaki ang sahod. So tinatanong ko, lagi yan, kahit saan ako pumunta, diba, pumunta ako Australia, pumunta ako South Korea, doon sa Hague. Madami doon ang mga nagtatrabaho na nurses sa Europe, bumibisita sa Hague. Merong isa, dalawa na nagsasabi, asama na yung nurse sa Pilipinas na nakausap ko bago lang. Sabi nila, alam mo Inday Sara, kung tumaas lang yan ng hanggang 35,000 ang entry level ng nurse, hindi ko iiwanan ang pamilya ko. Sabi niya, pero paano kami? 18,000, 19,000. Tatlo ang anak ko. So kailangan ko talaga umalis. At hindi lang yan. Para sa pamilya. Diba? Pero, delikado sa ating bansa. Dahil dala-dala nung mga nurses natin ang kaalaman, ang kagalingan. Dala nila sa ibang bansa. Anong naiiwan sa mga pasyente, sa pamilya natin doon sa Pilipinas? Yung mga bagong graduate. At yung mga wala pa masyadong alam. Nagtitraining lang para makaalis din sila sa Pilipinas. Nakita ninyo kung gaano grabe ang sitwasyon natin doon sa ating bansa. Kaya sinasabi ko, umalis dahil gusto umalis. Hindi aalis dahil wala silang mahanap na maayos na trabaho. Yan yung pinaka-importante na kailangan magawa para sa ating mga kababayan. O susunod na yung healthcare. Hindi yung mga bagong graduate ang nagbabantay, kundi yung mga magagaling experience natin na mga nurses na hindi umalis dahil okay na sila para sa kanilang hanap buhay, para sa kanilang pamilya, doon lang sa loob ng ating bansa. Edukasyon. Ang napansin ko sa ating bansa, matagal tayong sumabay sa pagbabago. Kung makikita ninyo, sobrang modern na ng ibang bansa. Pero tayo, nandun pa din tayo sa papel at lapis. Example lang yan. Diba? Yung ibang bansa, ang pinag-aaralan ng kanilang mga anak, robotics, coding. Diba? 3 years old, 4 years old, marunong na magbasa. Dito sa atin, sa bayan natin, nandun pa rin tayo sa hanggang high school, hindi pa marunong magbasa ang bata. Ang daming pwedeng gawin para sa modernisasyon ng edukasyon. Pero sobrang bagal ng pag-ikot ng ligid. So, tawag sa ligid. Gulong. Sobrang bagal ng pag-ikot ng gulong ng pagbabago. Hindi ko alam bakit yung tinuturo sa amin nung kami ay nasa elementary, hanggang ngayon, ganun pa rin yung tinuturo. Kasi syempre, wala ka talagang makikita na improvement doon sa edukasyon. Trabaho, health, kalusugan, edukasyon, peace and order. Ito yung
problema nating lahat. Dahil naiwan yung pamilya doon sa Pilipinas. Pagod ka na sa trabaho, nag-iisip ka pa, kamusta na kaya yung anak ko? Yung hindi ka kampante, napapasok siya sa paaralan na walang mangyayari sa kanya. Lagi kang nag-iisip kung ano na ba yung nangyari. Buti na lang ngayong panahon na ito, pwede ko ba sabihin na kung mabagal lumikot ang gulong, mabagal din ang internet sa Pilipinas, pero buti na lang ngayon may internet na. So nasusundan natin, natatrack natin ang ating mahal sa buhay, ang ating pamilya, kung saan na sila, okay lang ba, kamusta sila, pwede na natin silang i-video call, agad-agad. Ganon. Pero ang gusto natin makapagtrabaho ng maayos, ang anak natin makapag-aral ng modernong pamamaraan ng pag-aaral na hindi tayo takot na paglabas natin sa bahay natin ay merong mangyayari na masama sa atin o sa ating mga kapamilya. Ano pa? Susunod. Disaster resilience, disaster risk reduction, and climate change mitigation. Alam naman natin na paulit-ulit, sandali lang, bago ang lahat, yung kinain ko kanina, naalala ko lang, kasi naalala ko ang 20 pesos ang kilo ng bigas. Yung kinain ko kanina, nag-order ako ng, hindi man ako usually kumakain ng rice. Hindi ako usually kumakain ng rice. Kasi pag kumain ako ng rice, ganito na ako ka-laki. No joke. Sobrang pigil talaga ang pagkain ko. Dahil kung pabayaan ko ang sarili ko, hindi na ako matabunan ng podium na ito. Lampas ako dito. So kanina, nag-order ako ng rice kasi kailangan ko ng energy na makipagpicturan sa inyo. Pagdating ng rice, ang haba niya, sabi ko haba niya, parang yung rice natin sa Pilipinas, 3 butil. Isa sa kanila dito. Sabi ko pa sa sarili ko, ito dapat ang 20 pesos na bigas. Kasi ang isang kutsara niya, 3 kutsara na ang equivalent sa Pilipinas. Di mapababa mo ang presyo. Sabi ko, ganito dapat bakit ang haba nun? Kinabahan ako sa kanya, baka siya, artificial intelligence na right. Para siyang pasta. Uy! Diba? Kabahan ka eh. Ganito ito. Hindi daw yung nakakataba. Ma'am, yung kanila, ma'am, isang platong ganyan, ma'am. Hindi pa rin ako tataba, no? Pag inubos ko yun, isang plato. Sure? Ganoon? Ano ba yun? Look. Fake rice yan. Ayun. So kaya ganyan kalaki yung kanilang serving ng rice kasi hindi siya makataba. So dapat kinain ko lahat yun para mabusog ako. Ganun. Kasi dinahandahan ko pa siya eh. Andun pa siya, naiwan ko siya doon. Kasi kakainin ko mamaya hapunan, iniwan ko na lang doon. Ang laki niya. Ganyan. Ang haba pa niya. Saan ako For 1 person lang yun. Sa bagay, naniniwala ako kasi hindi kayo malaki. Ano? 1 person. 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 1 person.
Kinabahan talaga ako dun sa rice nila. Sobrang laki na niya, sobrang laki na ng serving, sobrang haba pa nung... Saan na ako, ma'am? Nakalimutan ko na. Bigas. Disaster. Disaster. Oo, yun. Bago yun. Naalala ko lang kasi. Naalala ko lang yung kinain ko. Gutom na kasi ako, sir. Dapat pala, inubos ko yun. Gutom na rin kami. Na ano kasi ako, kinakabahan ako. Kasi bago ako umalis sa Pilipinas noong August 15, ngayon, August 13, gusto ko kumain ng cheese. So pumunta ako sa tindahan ng cheese. Bumili ako ng ganyan o yung triangle na ganyan. Malaki. Tapos, ang ginawa ko, ilanlan na ko ang cheese o ang biskwit. Pares na ko siya sa sige ko kaon, sige chismis dito sa balay. Sige chismis, sige panlibak. Wala, sige kaon cheese. Gabaan ko. Sige magpanlibak. Daot akong iyan. So paghahapon, nag-revolusyon akong tiyan. Antod ka ganina, nag-revolusyon akong tiyan. O na, mag-excuse ko sa inyo ang kajot, may nung health break. O na siya. So kaganina, wala mag-iurot ang rice, kay mahadulog ko nga, dagan-dagan ko, gikan diri, padulong sa kuan. CR. Disaster, risk reduction, and mitigation, and climate change, adaptation. Every year, balik-balik. Ang bagyo, ang baha, ang landslide, pero every year, bakit parang first timer tayo sa Disaster. bagyo, baha, and landslide? First timer tayo lagi. Parang nagugulat tayo na nangyari. Diba? At hindi pwedeng sabihin natin na ganyan talaga ang buhay natin. Na ganyan talaga ang bansa natin. Diba? Hindi normal yan. Hindi. Sinasabi ko sa inyo, pag merong dumaan na Yolanda ulit dyan sa atin, sigurado ako, Yolanda na naman ang mangyayari. No joke. Ganyan ka hindi handa ang ating bayan. Kaya dapat tinututukan natin yun kasi alam natin na darating yan every year sa ating bayan. Kaya dapat pinaghahandaan yan na hindi ka na naggugulat o hindi ka na nagpapanik o hindi ka na kamot ng ulo mo kasi ano sasabihin? Ganyan talaga yan. Hindi pwede na ganyan. Nakikita natin ang kahandaan ng ibang bansa. So, ibig sabihin, hindi siya imposible. Hindi siya impossible dream. Kasi, I'm sure, nakita nyo na yan. Kung saan man kayo galing, o kung dito man sa Kuwait, o kung saan bansa man kayo galing. Kaya yan yung mga hindi ko alam bakit nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero bakit natigil? Kasi alam naman natin kung anong gusto natin makita para sa ating bayan. Alam natin kung anong pangarap natin para sa ating bayan. Pero bakit hindi natin nakikita? Nakikita natin sa ibang
bansa. Alam nyo, kami, yung iba sa inyo siguro, dinala na ang pamilya, kung nasaan man kayo sa abroad, or naiwan doon. Kami, mga naiwan doon, na walang planong umalis sa Pilipinas. Ayaw namin magtiis ng hindi maayos, madumi, walang disiplina. Ayaw namin magtiis sa ganon. Kasi gusto namin kung ano yung maganda sa ibang bansa. Yun ang nakikita at naiwan natin para sa ating pamilya. At sa mga susunod sa atin. Dahil patapos na tayo, di ba? 28 years old na tayo. Malapit na tayo mag-retire. Malapit na ma-expire. Malapit na mag-expire. Diba? So yung mga susunod sa atin, yung mga anak natin, mga apo natin sa tuhod, huwag niyong sabihin sa akin na hanggang ano na ba tayo, 2025, pagdating ng 2060, magugulat pa rin sila sa bagyo. Uy, may bagyo. Uy, may landslide. Hindi pwede yun. Or iikot-ikot pa rin sila kahit saan para humingi ng tulong pinansyal sa pagpapagamot. Pwede. Hindi ganoon. Ayaw natin magtiis. Gusto natin kung ano yung meron maganda sa ibang bansa, meron din tayo. Paano natin magawa yon? Sa pagtutulungan natin na ibalik at ituloy ang pagbabago para sa ating bayan. Alam mo, papunta na tayo sa 9-day, ma'am. Ano oras na? Oras na ba? 4:26. Kasi naman, merong nag-aantay sa akin alas 6 mamaya. Ayaw niya. Bakit mga kalaban ninyo yun ng mga Pilipino? Joke lang, ma'am. Mga kalaban ninyo yun sila? No. Kasi sabi nila, nung ginagawa namin yung event dito sa Kuwait, sabi, hindi pwede na magsama sa isang programa. Sabi ko, alam niyo kung anong sasabihin ko, sinabihan ko yung kasama ko sa opisina, kung anong sasabihin ko sa unang programa, yan din yung sasabihin ko sa pangalawa. Uulitin ko yun. Lahat yun. 1 oras at kalahati. 1 oras at kalahati. Uulitin ko lahat yun. So sabi ko, pwede ba, isahin na lang natin yan para So sabi nila, hindi daw sila ayaw daw nila sa inyo. Joke lang. Hindi pa din tayo magkasya kasi 200 sila. Tapos ang 100, saan natin ilagay ang 200 dito? Kulang na. Kaya dapat ipaghiwalay talaga kasi ang venue natin hindi kaya ang 1,100. So, sa pagsasara, huwag natin kalimutan lagi ang pagpapasalamat sa Diyos, Allah, sa lahat ang binigay niya para sa buhay natin. Kahit sobrang liit niyan, kailangan magpasalamat tayo. Dahil kahit maliit yan sa paningin natin, malaki yan para sa ibang tao. Kasi wala silang ganyan. Kaya hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng iba. Ang nakatutok lang tayo sa kung anong wala tayo. Pero hindi tayo nagpapasalamat sa kung anong meron tayo. Pero wala yan doon sa ibang tao. Kailangan natin ng pagpapasalamat. Yung kasama namin sa bahay, galing yun siya, household staff ang trabaho niya noon. Galing siya abroad. Tapos, isang beses, nagkwentuhan kami. Matagal na yan siya sa amin. Sobrang 10 years na siguro yan si Manang.
Tinanong ko siya, sabi ko, ano yung naranasan mo nung naging household staff ka sa abroad? Sabi niya, mahirap kasi hindi ka naman binibigyan ng tulog eh. Matutulog ka lang kapag walang utos. Yan lang yung tulog mo. Hindi yung tulad sa atin dito sa Pilipinas na kapag alas 9 na alas 10, matutulog na ang tao tapos gigising ng alas 5, alas 6 na umaga. Sabi niya doon, pag tumigil ang utos, matutulog ka. Hindi din walang para sa kanila. Walang para sa kanya. Ang kain para lang sa kung sino yung may-ari ng bahay. So kung may maiwan, swerte ka. Kung walang naiwan, pag-antay ka sa susunod sa Pilipinas. Sabi niya, sabi ko, nagtanong ako, bakit ka umuwi? Kasi tinanong ko yung sweldo. Dito yung sweldo. Tapos, sa Pilipinas, hindi naman ganun kalaki yung sweldo ng household staff. Bisaya. Sabi niya, okay na lang na magutom ako sa bukid dahil wala akong trabaho. Pagtsatsagaan ko na lang na magtanim para benta ko, para may mabili ako na karne, isda para sa mga anak ko. Sabi niya, okay, maggutom ako nang wala akong trabaho. Pero sabi niya, hindi matanggap. Siya, pobre lang po Inday Sara, pero dili madawat sa ako ang kasikas. Yung words of wisdom na yan. Huwag ninyong ipagpalit ang inyong pagkatao, ang inyong dignidad bilang isang tao. Kasi yung treatment o pakikitungo na ganyan ay hindi makatao. Bumalik na lang kayo sa Pilipinas, pag-usapan na lang natin sa Office of the Vice President kung saan ba kami makatulong sabi nga ni Manang, bahala nagutom ako dahil wala akong trabaho, pero hindi ko magawa. Na pobre na ko, nagtrabaho ko, pero ginatuyo ang pagpagutom sa ako. So gusto ko iiwan sa inyong lahat na you will always have a friend in the Office of the Vice President. Siyempre, gusto ko ulitin ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa imbitasyon ninyo, sa inyong oras araw na ito, at sa inyong patuloy na suporta sa akin, sa aming pamilya, at sa ating mahal na Pilipinas. Mga kababayan, mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Thank you so much, the Vice President of the Republic of the Philippines, Honorable Sara Zimmerman Duterte. As promised, gusto niyo ba magpa-picture? Okay, sa isang kondisyon. Okay, dapat sumunod po tayo sa ating mga marshals. But tatawagin po namin kayo. We are going to have a set of group pictures with our Vice President. Okay, so unang-una po, alam ko yung mga marshals natin.
Ano din? Gusto rin mag-picture? So, tawagin muna natin yung ating mga marshals, usherettes, medics, and merchandise. So, lahat po yung mga tinawag po natin yung usherettes, marshal, medics, merchandise. Okay. Uulitin po natin, mapagbibigyan po natin kung